Hindi lahat ay nais na magsilbi sa bayan ng tapat at may pagmamahal. Marami ang naghahangad ng kapangyarihan para sa sariling interes lamang. Kaya ngayong darating na Mayo 10, ang boto natin ay isa sa mga paraan upang iparamdam natin sa bayan ang nagkakaisa nating kontribusyon para sa kanya. Ang taong siyang mamumuno sa ating bayan ng bansa. Huwag nating hayaang masayang ang ating boto. Lahat tayo ay maghangad ng pagbabago. At huwag nating hayaang tuloy-tuloy na mabalot ang ating bayan ng kadiliman. Nakakatakot magmuli kay si Munding. Kasi wala na. Tapos na ang droga rito sa tansa. Yung mga gaya ko na nakalaya na, magbabagong buhay na, ayaw na namin ganyan. Marami na kasing nasirang buhay sa kanya eh. Puro negosyo, negosyo. Yan ang gusto ni Munding eh. Ni Munding de Rosario. Yan, pagtakbo niya ngayon, hindi naman talaga serbisyong publiko. Putang ina, number 1 biggest drug laboratory sa buong Pilipinas na nahuli sa Kapipisa. Panahon niya yun eh. Posibleng walang tongpat sa kanya yun. Nakakatakot din naman kasi puro mukha ni Munding makikita mo sa harapan ng mga bahay ng mga dating pusher. Nakikita niyo naman siguro yun eh. Dati-rati, kalamak ang bentahan sa buhay ko sa akin. Liwat kanan. Para ka naman bumibili ng candy. Ang gulo talaga dahil kumakaati ka nasa paligid mo eh. Pero hindi na ngayon. Sa amin, tahimik na at saka maganda na ngayon lugar namin eh. Kahit nga lumabas ka ng 10 oras ng gabi, o kahit gabing-gabi na, hindi ka mag-aalala na may makakasalubong kang adik. Eh, natatakot din naman ako. Kasi lumalaki na yung mga anak ko eh. Ako naman na lumakas sila sa ganung lugar, ganung style, ganung makalalakihan lang kapaligiran. Eh, nakakatakot yun. Yung bang right-hand drive na mini fire truck, yung ginamit ng mga bodyguard niya. Ano yun, 5 beses nila naibundol yun. Sa BMW, sa tricycle, sa kotse, sa mga kotse. Kaya lagi kasing yung mga bodyguard niyan. Kaya di yung ginagamit sa mga sunog dahil kinakuha ni Munding yung pump. Tapos pinalagay niya dun sa mga swimming pool niya. Tapos yung nag-iisang gamit naman ng mga bombero, napakaayos nun nung diniliver. Pinilikuhanan yung mga makina, tapos ililipat sa truck na pang negosyo niya. Nung hindi magkasya, winalat yung mga engine room. Kaya nagmukhang bubuyog dahil binago talaga nila. Ganun din yung yung 3 ambulansya. Kinahoy din yung mga pyesa, pati mga laman. Oo, kasama ako niyan. Bali, madami yun dahil buhos yung mga taga-bukal. Eh di, kasi nalaman nila na putol yung tulay. Kaya nagpuntaan yung mga tao eh. Tapos dumating si Engineer Pohas. Nagtanong nga yung mga taga-bukal, nasan daw yan si Mayor. Nasagot sa amin ni Engineer po kasi nasa Davao daw. Na nag-Google tournament, hindi siya pwedeng tawagan, hindi siya pwedeng storbohin. Akala mo na ayaw niya na mapaluwag yung tulay dahil tatamaan ng gasolinahan ng kapeng yan. Tapos biglang sasabihin malalaman ng mga taong bayan tatakbo. Walang mangyayari sa atin yan. Nako, pag dyan bumalik na naman, panigurado ako tuwan-tuwa na naman ang Silang Golfers Club. Ilang taon na paulit-ulit na binibigyan niya ng 500,000 na financial assistance para lang doon sa grupo niyong yun. At pang trophies lang yun. Take note, cash pa niyang binibigay yun. Na imbis na sa mga may hirap niya pinagkakalob yung mga perang yun, kalahating milyon yun, saan niya naman dadalhin yun? Binibigay pa niya sa mga kapwa niya mayayaman na. Ibang klase talaga. Champion kami noon sa Intertown. Siyempre, masaya tropa. Meron silang 4 million pesos na project price. Tapos bukod doon, siyempre, 150,000 sa mga players. Pero saan? Saan na napunta? Ni walang basketball court na naipagawa ng maayos.
Wala ka, hindi kami mabigyan na magkano lang naman yung halaga nun. Kakaiba talaga yan eh. At yung 150,000 pesos, saan nila punta? Nagpapakahirap kami, nagpapakapagod kami para lang may panalo yung grupong yun. Tapos ano, kinukurakot lang niya, binubulsa lang niya. Saan napunta yung 4 milyon? Kaming mga empleyado dito sa Water District ng panahon ni Mayor Munding ay kakahawa dahil ang mga nakaupong board of directors, kamag-anak niya, kauna-unahang umupo si Totoy Combat. Pagkaupo ni Totoy Combat, kumandidato siya konsihal, kaya umalis siya. Ang inilagay naman si Ling Villamar ang kanyang hipag. Nung panahon ni Ling Villamar, pag hindi ka sumunod sa mga utos niya, mumurahin ka, aalisin ka sa trabaho, magkamali ka ng kapraso, tanggal ka sa trabaho, katulad sa nangyari sa mga kasamahan ko dito. Nandoon na si Ling, ipinasok pa uli ni Mayor Munding ang anak niya na si Aisel. Nung nandoon na si Aisel, dalawa na sila magtiyahin. Kaya ang nangyayari sa Water District, parang pampamilyang korporasyon lang. Dumating ang halalan noong 2007 na kakandidato si Aisel bilang Vice Mayor. Nagtaka kami dahil nakita namin doon si Nelia. Yung pala, si Nelia na ang kapalit ng kanyang anak na si Aisel bilang Board of Director. Bali magkapatid ang naiwan, si Ling Villamar at si Nelia. Hindi ko pwede na sa gobyerno ay ipasok mo ang iyong kapamilya, bawal na bawal mo yun. Kaya kung kami nagtataka, bali ang Water District ay parang naging pampamilyang korporasyon, ito ay pang gobyerno. At ngayon, gusto pang bumalik ni Mayor Munding bilang mayor. Hanggang ngayon nga nakaupo pa rin doon si Dr. Escalada na alam naman natin na malapit sa kanila at laging kasama ni Nelia. Paano pa pag napabalik si Mayor Munding dito? Baka hindi lang dito sa Water District, pati sa munisipyo. Ano ang mangyayari sa mga manggagawang maliliit na katulad namin? Lahat kami employees sa munisipyo. May taong dumanas kami ng walang productivity. Kasi nga, inipit ni Munding yun, dapat para sa amin. Tapos ang alam ko, binili niya na sa sasakyan yun eh. Kaya nakakawa kami ng mga panahon na yun.